Yung November 18, paaring pumatak ng linggo yun. Papatak yun ng Lunes, Martes, Miyerkules. Bakit siya kung mamatay, laging Biyernes? Isa makatuwid po, hindi totoo yun. Ikaw yung nabahalang humatod doon. Laging Biyernes ang patay eh. Dapat kasi kung minsan, malilipat ng ibang araw. O halimbawa, November 18 ang kapanganakan nyo, laging November 18. Pero iba-ibang araw ang pumapatak yun. Ganun ang takbo ng taon eh. Ba't naman si Kristo ting mamamatay Biyernes? Ba't naman si Kristo ting mamamatay Biyernes? Ba't naman si Kristo ting mamamatay Biyernes? Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon at ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome po sa isang episode ng Factbusters PH. At eto pong episode na ito ay isa pong Holy Week special natin mga kapatid. Tatalakayin natin sa episode na ito ang mga tuligsa ng isang mangangaral dito sa Pilipinas dati tungkol sa pagdiriwang ng mga Katoliko tuwing mahal na araw. Pero bago na natin simulan ay meron po akong gustong sabihin sa inyo. Alam mo ba, mahal ka ng Diyos? Mahal ka talaga ng Diyos, ano? Sabi nga sa 3:16 ng Juan, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Klarong-klaro dito, mga kapatid. Dito sa 3:16 ng Juan, mga kababayan, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya wala pong makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Katunayan, mababasa po natin yan sa Roma 8:38 hanggang 39. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat lubos akong naniniwala na kahit kamatayan o buhay, mga anghel, mga pamunuan, mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating, maging mga kapangyarihan, kataasan o kalaliman, o kahit anumang bagay na nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Di ba? Klarong-klaro sa nabasa natin, wala talaga makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid. Tandaan natin na sa linggo ito ay we are commemorating the Holy Week, mga kapatid. Holy Week celebration. Yung Holy Week sa Tagalog po ay sinasabi nating mahal na araw. Pero itong tanong, ano ba ang ginagawa natin tuwing Holy Week? Basahin natin itong aklat na My Catholic Faith na isinulat ni Most Reverend Louis Larawaire Moro. Ito po yung ating mababasa, page 76. Ganito ang ating mababasa. The Church commemorates the entrance into Jerusalem on Palm Sunday. On that day, palms are blessed, and there is a procession in memory of the palms that the joyous people waved at the entrance into Jerusalem of our Lord. Second Passion Sunday or Palm Sunday is the Sunday before Easter. The week following it is called Holy Week. Yan po ang ating nabasa sa aklat. Sige, ipagpapatuloy natin. Sa page 78 naman ay ganito ang ating mababasa. During Holy Week, the Church lives again the passion and death of Christ. Klarong-klaro po, mga kababayan. Yung
Holy Week, nagsisimula po yan sa Palm Sunday at ating sineselebrate sa Holy Week ang Passion and Death ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Palm Sunday, yan yung kung saan nagsisimula yung Holy Week, mga kababayan, ay ating ginugunita yung pagdating po ni Kristo sa Jerusalem. Mababasa natin yan sa 12:13 ng Juan. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel. Yan po ang ating nabasa at tandaan natin, muling sinasariwa ng mga Katolikong pagdating ni Jesus sa Jerusalem tuwing Palm Sunday. At hindi lang po Palm Sunday ang napapaloob sa Holy Week. Huwebes Santo o Monday, Thursday, Biyernes Santo kung saan ginaganap at ginugunita ang pagkamatay ni Kristo sa krus, at Sabado de Gloria ang ating paghihintay sa mangyayari sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Muling sinasariwa ng mga Katoliko ang mga nangyari sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus tuwing Holy Week, mga kapatid. At itong Holy Week, ibig pong sabihin, mga mahal na araw. So kasi nga, week, so maraming days. Kaya pwedeng tawaging mga mahal na araw o yung iba, tinatawag na lang na mahal na araw. So, ito po ang tanong. Diba holy? Sa Tagalog, yung holy ay banal. Bakit hindi tinawag na banal na araw? Susuriin natin yan, mga kababayan. Tanong, bakit kasi sa Tagalog yung Holy Week, tinatawag nilang mahal na araw? Kung mali po ang yung tinatanungan, iba pong yung isasagot niya. Kaya dapat magtanong tayo sa Katolikong eksperto, hindi po sa ibang iglesia, kagaya ng ginawang ito ng Katoliko sa isang mangangaral ng Members Church of God International. Pakinggan niyo yung sagot niya. Ito, Eliseo Soriano. Sa sagot niya kung bakit mahal na araw ang tawag. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Ganda gabi, Brother Soriano. Gusto ko po sanang magtanong sa inyo kung yun pong mahal na araw ay ginaganap pa ho ng dating daan. Yun ho bang mahal na araw pag dumarating yun yun ho ba isineselebrate pa ninyo? Alam niyo sa amin lahat ng araw mahal. Opo, opo sana. Pagka isang linggo lang ang mahal na araw, pangit naman ang buhay mo. Opo. Biro mo sa 365 days, 5 lang yung mahal na araw sa'yo. Opo. Lahat po ng araw dapat mabuti. Pakinggan niyo kung ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Opo. Lahat ng araw mahal. Nasa Opo. awit po yan. Pakinggan niyo, lagay natin sa ating TV screen, mga kapatid na technician, sa awit. Sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos. Ayun. Pagka nasa bahay ka po ng Diyos, nasa sakop ka ng Diyos, yung isang araw sa kanyang looban ay mas maigi kaysa sa 1,000 na wala ka sa looban. Kaya pagka nasasakop ka po ng Diyos, bawat araw mahalaga. Opo. Mahalaga pa sa 3 taon sa labas ng bahay ng Diyos. Kaya yun pong batayan ko. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa mahal na araw ng Katoliko dahil lahat ng araw mahal. Opo. Kung ikaw ay nagsasadyos, kapatid. Opo. So maraming salamat. Salamat po. Aba, grabe naman yung si Eliseo Soriano, sabi ni Eliseo Soriano, hindi daw siya naniniwala sa mahal na araw ng mga Katoliko dahil lahat ng araw daw ay mahal. Ba? Ganun ba yun? Grabe naman yung sagot. Ulitin natin ang tanong. Bakit sa Tagalog, ang Holy Week ay tinatawag nilang mahal na araw at hindi po banal na araw? Ito, meron po tayong nakita sa internet. Galing po ito, yung pahayag na ito, galing po sa pari ito. Babasahin ko lang sa inyo, Sabi dito, para sa ating mga Kristiyano ay mahal ang mga araw na itong darating. Sapagkat sa mga araw na ito ay pagninilayan natin ang pagtubos sa ating Yesus sa pagkaalipin sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay of great value. Sapagkat tinubos tayo ni Jesus sa halagang hindi maaaring tumbasan ng salapi, kundi sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo.
Yan po yung explanation ng pari ng Iglesia Katolika. Mga kababayan, klaro naman dito. Yung mahal, ibig sabihin, yung value nung pagkamatay, paghirap, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Klaro naman yan. Katunayan, dito po sa unang Pedro 1:18 hanggang 19, ganitong ating mababasa. Alam ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. At ang ipinantubos sa inyo'y hindi mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, tulad sa korderong walang tungis at kapintasan. Klarong-klaro mga kababayan, no? Yun pala yung value ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na ginamit doon sa krus kung saan siya ipinako. Kaya alam na natin ang sagot, mga kapatid, kung bakit mahal na araw o mga mahal na araw ang dapat na isalin sa Tagalog yung English phrase na Holy Week. Dahil ginuginita ng mga Katoliko ang pagbayan ni Kristo sa mga kasalanan natin, ang kanyang mahal na dugo. Bakit yung dugong yon naging kabayaran? Basahin natin yung 6:23 ng Roma. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Klarong-klaro, mga kababayan. Yung dugo na ipinantubos ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung pambayad sa ating kasalanan. Kasi kung hindi niya yung ginawa, mga kapatid, sigurado, kamatayan, eternal death, yung ating kahihinatnan, mga kababayan. Kaya ginugudita ito ng Iglesia Katolika. Yung Holy Week, o mas tinawag na mga mahal na araw, ay pwede ring tawaging Semana Santa. Kaya sa sinasabing ito ni Eliseo Soriano, Ngayon, pagka nasa bahay ka po ng Diyos, nasa sakop ka ng Diyos, yung isang araw sa kanyang looban ay mas maigi kaysa sa 1,000 na wala ka sa looban. Kaya pagka nasasakop ka po ng Diyos, bawat araw mahalaga. Opo. Mahalaga pa sa 3 taon sa labas ng bahay ng Diyos. Kaya yun pong batayan ko, kaya hindi ako naniniwala dyan sa mahal na araw ng Katoliko dahil lahat ng araw ay mahal. Opo. Kung ikaw ay nagsasadyos, kapatid. Opo. So maraming salamat. Salamat po. Eli. napakalayo ng sagot. Busted! Yan! Mali! Palpak. Talaga. Di ba? Grabe yung kanyang sinasabi, pero mali, mga kapatid. Ngayon, sabi nga sa Biblia, sa 14:5 ng Roma, ganito po yung ating mababasa, may nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala na pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. So kung yung sinasabi ni Soriano na lahat ng araw daw ay pare-pareho, kanya ng paniniwala yon. Pero dapat respetuhin niya yung paniniwala natin na may pagpapahalaga tayo sa iilang araw. Yung mahal na araw na yon na mas mahigit kaysa sa ibang mga araw. Kaya dapat pong respetuhin, mga kababayan. Dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Kaya base sa talatang ating binasa, sana respetuhin na lang ni Mr. Eliseo Soriano at yung ibang mga sekta ang pagpapahalaga ng mga Katoliko sa mga mahal na araw. Ngayon, punta naman natin itong obserbasyon natin, mga kapatid. Ipapakita ko po sa inyo. Noong mga nakaraan, kung mapapansin ninyo sa screen, ay iba't iba po ang pagdiriwang ng Holy Week. Ibang araw nagsisimula, ibang araw din nagtatapos. Halimbawa po, mga kapatid, noong 2020, nagsimula pong Holy Week noong April 5, linggo po yan. At nagtapos noong April 11, Sabado. Tapos noong 2021, mga kapatid, naging March 28. Nagtapos April 3. At 2022, April 10 nagsimula, magtatapos April 16. Heto ang tanong. Kung naobserbahan nyo kanina, bakit pa iba-iba po ang petsa ng Holy Week? Tanungin nga natin si Mr. Eliseo Soriano. Sige nga, pakinggan ninyo ang kanyang sagot patungkol dito. Mga kapatid, Tanong ko lang po, malapit na po ang mahal na araw. May katotohanan po ba ito? Alam nyo, hindi ba kayo nakakahalata sa mahal na araw? Yung mahal na araw ng Katoliko, iba-iba Minsan Abril, minsan Marso.
Bakit yung kapanganakan ni Kristo laging December 25? Di ba? Miski naman kayo talaga eh. Ano ba, ano po ba pakapanganakan nyo kapatid? Huwag kayong magagalit. Anong buwan ng araw? November po. November 18. 18. Di ba sa November 18, magdiriwang kayo ng kaarawan? Sa susunod na taon, kailan kayo magdiriwang ng kaarawan? November 18 din. Laging November 18. Bakit yung si Kristo, yung kamatayan niya, laging Biyernes? Hindi ba kayo nakakaisip? Bakit laging Biyernes? Yung November 18, paaring pumatak ng linggo yun. Papatak yun ng Lunes, Martes, Miyerkules. Bakit siya kung mamatay, laging Biyernes? Di sa makatuwid po, hindi totoo yun. Kayo na bahalang humapod doon. Laging Biyernes ang patay eh. Dapat kasi kung minsan, malilipat ng ibang araw. O halimbawa, November 18 ang kapanganakan nyo, laging November 18. Pero iba-ibang araw ang pumapatak yun. Ganun ang takbo ng taon eh. Ba't naman si Kristo ting mamamatay Biyernes? Hindi na naalis sa Biyernes. Kaya para maitaman laging Biyernes, naiiba. Minsan Abril a 2. Minsan naman Marso 28. Minsan naman Marso 23. Pag maaga ang pasok ng Kwaresma, ang sabi, hindi ba lukuhan yun? Aba, grabe naman yan, mga kababayan, itong sinasabi ni Eliseo Soriano, no? Ayon sa kanya, kalokohan ang pagdiriwang ng mahal na araw ng mga Katoliko dahil hindi naaalis sa Biyernes ang pagdiriwang ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Grabe talaga yung mga sinasabi ni Eliseo Soriano, no? Pero, etong tanong, babalikan natin yung tanong. Bakit pa iba-iba ang petsa ng Holy Week? Tingnan natin. Una-una, gusto ko lang pong ipapansin sa inyo, isa po sa mga araw sa Holy Week ay ito pong Monday, Thursday. Sa Monday, Thursday o sa Huwebes Santo, ating pong inaalala ang Last Supper na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga apostol. Heto po yung tanong, mga kapatid. Kailan ba nangyari itong The Last Supper? Babasahin natin sa Biblia. Dito po sa 26:17 ng Mateo, gagamitin ko po yung salin na Amplified Bible Classic Edition. Ganito po ang ating mababasa. Now on the first day of unleavened bread, Passover week, the disciples came to Jesus and said to him, "Where do you wish us to prepare for you to eat the Passover supper?" Klarong-klaro po, mga kababayan, dito po sa nasabing talatang ito. Yung Last Supper nangyari sa unang araw ng unleavened bread or Passover week. At mula dito, mga kapatid, alam niyo ba na yung Passover week ay paiba-iba po kada taon base sa mga Hudyo, ano? Itong Jewish calendar, pakita natin sa screen, itong iba't ibang araw po kada taon ito, mga kababayan. So paiba-iba po yung araw ng Passover week, mga kababayan. At noong 325 AD sa Council of Nicaea, napag-usapan ang tungkol nga sa magiging talaan kung kailan ipagdiriwang ang Holy Week. Ang Easter Sunday po ay ipagdidiriwang ng Iglesia Katolika sa unang linggo pagkatapos ng full moon sa spring equinox, mga kapatid. Kaya wala naman palang problema dahil ipinagdiriwang lang natin ito base po sa nakatala sa banal na kasulatan. Ganun po yun, mga kapatid. Ibig bang sabihin ito, noong 325 AD lang nagsimula ang pagdiriwang ng Holy Week? Kasi yan yung style ng iba ano? Sige, babasahin natin itong aklat, Britannica Encyclopedia of World Religions na isinulat noong 2006. Page 470 ating babasahin. Ganito po ang ating mababasa. In the Greek and Roman liturgical books, it is called the Great Week because great deeds were done by God during this week. Di ba? So, ibig sabihin, nung itong mga Greek and Roman liturgical books ay, yung tawag po sa Holy Week ay Great Week. Great Week po yung tawag. Bakit Great Week? Kasi ayon po sa Encyclopedia of World Religions, Great Week kasi great deeds were done by God during this week. Tama naman, ano? At isa nga sa mga patunay
na tama ang statement na ito ng encyclopedia, mababasa natin sa Apostolic Constitutions, Book 8, Chapter 1, Paragraph 33. Ganito po ang ating mababasa. Let slaves rest from their work all the great week, and that which follows it, for the one in memory of the passion and the other of the resurrection. And there is need, they should be instructed who it is that suffered and rose again, and who it is permitted him to suffer and raised him again. Let them have rest from their work on the ascension, because it was the conclusion of the dispensation by Christ. Klarong-klaro po, yung Holy Week, at binigyan na nga ng description dito sa nasabing paragraph na ito, ay tinawag na Great Week. At tama nga ang sinasabi ng encyclopedia. Ipagpapatuloy natin. The name Holy Week was used in the 4th century by Athanasius, Bishop of Alexandria, and Epiphanius, Bishop of Constantia. So dalawa po sila, si Athanasius at si Epiphanius, mga kababayan. Sila po yung unang gumamit ng salitang Holy Week, mga kapatid. Originally, only Friday and Saturday were observed as holy days. Later, Wednesday was added as a day on which Judas plotted to betray Jesus. And by the beginning of the 3rd century, the other days of the week had been added. O, klarong-klaro po, ibig sabihin, umpisa pala ng 3rd century, doon na nagkaroon ng pagdiriwang sa ibang araw ng Holy Week. Pero, originally talaga, Good Friday and Black Saturday yung unang mga ipinagdiriwang talaga, mga kababayan. Isinali na lang itong Thursday, Wednesday, ganun po, mga kapatid. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa. The pre-Nicene Church celebrated one great feast, the Christian Passover, on the night between Saturday and Easter Sunday morning. O, klarong-klaro po. Bago pala nangyari noong Council of Nicaea, 325 AD, nagkaroon po ng tinatawag na one great feast, itong tinatawag na Christian Passover. Yan po ay ginaganap on the night between Saturday and Easter Sunday morning. At klarong-klaro po na talagang yung Holy Week pinagdiriwang ng Iglesia Katolika. By the later 4th century, the various events were separated and commemorated on the days of the week on which they occurred. Judas' betrayal and the institution of the Eucharist on Monday, Thursday, the Passion and Death of Christ on Good Friday, His burial on Saturday, and His resurrection on Easter Sunday. Klarong-klaro pala eh. Ganun talaga. So, meron pong evolution kung paano ipinagdiriwang at iginugunita ang pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Klaro naman pala. Wala naman palang mali, ano? Kaya base po sa kasaysayan, tunay nga na ang mga unang Kristiyano ay inaalala ang pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi yan kalokohan, Mr. Soriano. Kaya, busted yan! Palpak! Naku, mali-mali. Talaga. Kaya, ang masasabi ko, mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Ating bigyang alaala ang pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, mga kapatid. Anong masasabi ninyo sa ating episode nyo? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na Holy Week Specials, ako po si Gaborno at ito ang Factbusters! I am Catholic, I am